beloved Boss Mike Cervera. Ito na mga kababayan. Nako, na-ospital na nga ng tuluyan. Pasok! General Hospital si Senator Rodante Marcoleta. Bakit? Wait lang. Bakit na-ospital? Ha? Bakit na-ospital mga kababayan? Eto na. Eto ha. Dinala sa PNP General Hospital si Senator Rodante Marcoleta matapos arestuin sa kasong plunder. Live mula Di ba mga kababayan? Kawawa naman. Ako mga kababayan, totoo. Naawa ako sa kanya. Oo, kasi matanda na eh. Oo. Matanda na eh. Nakakaawa. Dapat hindi niya na dinadanas. Di ba? Kaso dinadanas eh. Wait lang. May importanteng nag-message sa akin. Yo. Okay na, sinagot ko na. Tira nyo, nagla-live ako mga kababayan ko, tapos nagtatrabaho sa bayan. Eto na! Bakit na ospital? Ayan, kita nyo, di ba? Ayan, tingnan nyo, di ba? Alam nyo, hindi ako nagtatrabaho. Tangina, ang transaction ko international. Baka akala nyo, tapos tatawagin nyo akong bayaran, mga bobo kayo. Ayan ang transaction ko, ayan ayan tingnan nyo. Ayan Boss Mike, ayan di ba? Di ba? Ito na, na-hospital na nga yung matanda. dinala sa PNP General Hospital si Senator Rodante Marcoleta matapos arestuin sa kasong plunder. Live mula sa Camp Crame nangungun sa balita si mobile journalist Jas Paredes. Jas. Wala akong ito naman si Jojo Chavez nagtatanong pa kung ano sinagot ko. Di mabubuking na ako ng mga tanga-tanga. Diba? Ito na. Bakit dinala sa ospital si Senator Marcoleta? Ayan na. Sabi dito. Jiggy, ayon sa PNP-CATG, nagreklamo sa Senator Rodante Marcoleta ng pananakit ng dibdib at mataas ang kanyang blood pressure. Kaya Alaka. Naku, wag naman po. Ay, nako, oy, pot, Di ba? Sabi ni New KZB. Potlang kahapon yan dito sa San... Hayop kayo! Tigilan nyo si Marcoleta, nakakulong na nga. Grabe to si news. Si New KZB. Sabi potlang kahapon yan dito. Tingnan mo, taga-Sandigan pa yata ito. Taga-Sandigan ka ba? Ikaw, tingnan nyo, loko-loko, sabi, Marcoleta, ayan, eto, yung mga vlogger ni, Marcoleta, ayan, tingnan nyo, banat, sabi, potlang kahapon yan dito sa Sandigan, tupi ang niya nasa loob ng korte, kita nyo, nasaksiyan siguro ni New KZB yan, Diyos ko, mga kababayan ko, nasaksiyan, namutla, mga kababayan, kita nyo, nandoon daw sa loob. Nandun daw si New KCB sa loob ng korte sa Sandigan. Nako! Kayo, tigil-tigilan nyo na. Kawawa naman yung matanda. Kayo naman, hindi na kayo nahiya kay Leonora Brown. Mahiya nga kayo kay Leonora Brown. Alam nyo ba na, brother niya yon? Maawa na kayo, pwede ba? Ako na nakikiusap sa inyo, wag nyo nang ibaba si Marcoleta. Tama na! Tama na! Pot-pot, sunod na raw. Naka-brace din, leeg. Sino, ni Marcoleta? Tama na. Pwede ba? Respeto na lang kay Leonora Brown. Okay ba? Respeto sa kasama natin. Ikaw, Catherine Galpo, tawa ka lang ng tawa, pinagtatawanan mo. Baka bawal ang
Ito, yung mga kaibigan ko ha, eto si Leonora Brown, no? Inaano ko na nga si Marcoleta eh. Kung pwede lang i-comfort ko ngayon, i-comfort ko eh. Diba, no? Yan, buti pa si Charlie Whiskey. Ganyan ang mga gusto ko ba, diba? Ganito i-comment nyo. Get well soon, Marcoleta. Ganun dapat. Hindi yung para kayong mga nang iinsulto pa eh. Alam nyo nang nasugod na sa ospital lahat-lahat. Ito na. Jiggy, ayon sa PNP CATG, nagreklamo si Senator Rodante Marcoleta ng pananakit ng dibdib at mataas ang kanyang blood pressure. Kaya dinala siya sa PNP General Hospital. Malaka, dinala sa PNP General Hospital. Sumakit ang dibdib. Potpot. Sumakit ang dibdib at hindi daw makahinga. Kita nyo? Paano na kapag kami nangyari kay Marcoleta? Sige nga. Sipin nyo maigi yun. Huwag nyo masyadong inaano yung kapwa nyo. Kababayan pa rin natin yun. Ano bailing ko sa inyo? Mahalin natin ang ating kapwa kahit kamukha ni Marcoleta. Diba no? Kayo talaga. Kung inatake yan, biglang nangisay. Diba? Huwag ganun. Huwag niyong ipapanalangin yung kapwa niyo na mapahamak. Sasama ng ugali niyo. Huwag kayong ganun. Sasama ng ugali niyo. Diba? Bago ito, dinala sa CADG si Marcoleta kung saan sumailalim siya sa booking procedures at medical examination. Dito rin siya kinuna ng kanyang mugshot. Bahagi ng booking procedure ang pagsailalim niya sa server ng mga medical examination. Sa ngayon, inaantay pa ang magiging resulta ng kanyang medical. Namumutla talaga, putang ina talaga, nakakaawa naman. Minsan, hindi rin naman natin masisi, no? Kung bakit nangyari yan, miss aw, no? Hindi naman natin minsan masisisi. Kasi greedy, di ba? Greedy. Tanggap lang ng tanggap ng milyones, Di ba? Tanggap ka lang kasi ng tanggap ng milyones, Marcoleta, anong napala mo? Di wala. Paano ngayon yan? May milyon-milyon ka nga, daang milyon ng pera mo. Tapos nakakulong ka naman, 'di ba, mga kababayan, 'Di ba? Sheni, na taga Mongkada, Sheni Gasias, na taga Mongkada Tarlac, 'Di ba, mga kababayan? Wala, kaya alam nyo, Maring Joji, masaya na tayo kung ano yung meron tayo. Tama na. Nabubuhay tayo. May bahay ka, may sasakyan kahit bulok, basta nakakaano, 'di ba? Mga kababayan ko. Baka magkita na sila ng daddy ko daw. Sino 'yun? Tama na 'yun. Wag na kayong maghangad. Hayaan natin yung iba. Tignan yung mga hinayupak puro problema. Si Mike Defensor, hindi makontento sa pera. Pinamigay kay Marcoleta. Bawal pala. Yung pala ang gusto, kumita yung pera na binigay kay Marcoleta, hihingi ng pabor para sa dagdag kita. Huwag ganon. Nako, ayan ang nangyayari sa inyo. Tignan niyo si Marcoleta, maging halimbawa. Examination. Kung lalabas na fit ang senador, dadalhin siya sa Sandigan Bayan para sa return of warrant. Dito, formal na sasabihin ng korte kung saan siya ikukulong. Jiggy? At hanggang kailan mananatili sa ospital? Galit na galit yung mga taga-Taiwan kay Marcoleta kasi galit sila sa China. Kaya galit din sila sa mga maka-China. Gets ko na, Jerry Taiwan. Siyempre, ang Taiwan galit sa China kasi gusto silang sakupin. Kaya, connect yan. Galit din sa maka-China. Tuloy. Nako. Si Senator Marcoleta.
Jiggy, ayon kay Walang Interior tanikala. Secretary John Vic Remulla, Ah. posibleng manatili ang senador ng 1 hanggang 2 araw sa PNP General Hospital. Nako. Kung mapapatunayan namang fit ang senador, ililipat si Marcoleta sa Quezon City Jail sa Payatas kung saan siya ipakukulong habang inaantay ang paglilitis ng sa Sandigan Bayan. Alam nyo, nakakapagtaka. Hindi ba kayo nagtataka? Lahat na lang nakukulong, nauospital, di ba? Tignan nyo si Bunuan, hospital arrest. Ngayon naman si Marcoleta. Si Marcoleta, mga kababayan, ang tibay-tibay niyan eh. Di ba? Nakita nyo naman, sa lahat ng rally, mga kababayan, talagang ang energy hanggang bumbunan. Oo! Kaya nakakapagtaka eh, na biglang may sakit na siya. Pero kapag wala sa kulungan, ang nangyayari mga kababayan, ang energy, iba. 'Di ba? Sa Senado mga kababayan, bida-bida. Talagang talagang grandstanding si Marcoleta. Sa rally, Marcoleta, grandstanding din talaga, nangunguna. Ang lakas ng boses, 'di ba? Ang lakas ng pangangatawan, nangunguna pa ngayon tiyan niya. Sa laki ng tiyan, bundat eh. Kaya nga pwedeng tuksohin si Marcoleta, magsumbong ka pa sa lolo mong si Marcoleta, malaki tiyan, panot. Diba nung mga bata tayo, no? Ganun, ano? Pag kami kaaway tayo, ano sabi natin? Magsumbong ka pa sa lolo mo, malaki tiyan, panot. Diba? Ang laki ng tiyan ni Marcoleta, Marites Musni. Pay Mura, Big Gatos. Jet Jason na DJ, ngayon parang bigla na lang na may sakit ako. Sakit ng dibdib ko, di ako makahinga. Sugod niyo ko sa ospital. Kalmadong-kalmado lang naman. Pero kapag ka nagagalit sa Senado, nagagalit sa mga rally, putang ina mga kababayan, hindi inaatake. Nakuha nyo? Leonora Brown? Bakit kung kailang galit na galit, bakit kapag ka galit na galit si Marcoleta sa Senado, sa entablado, sa mga rally, sa mga interview, galit na galit. Nang lalabasan yung mga litid sa mukha eh. Pero hindi inaatake. Kahapon, mga kababayan, Norely Clurus. Kahapon, Nick Candido, Tamura, ang Kuantakrot, Resalino, Kawaling, Elena Bencio. Kalmado kusangang pumunta ng Sandigan eh. Yayanga-yanga naglalakad na akala mo parang gangster na mafia. Ang dami pang bodyguard, di ba? Bakit biglang pagdating na ng hapon at ikukulong na, biglang sumakit na ang dibdib niya? Sige, isipin yung maigi. Pa-victim daw, sabi ng kanyang sister na si Leonora. Di ba, mga kababayan, Para kasing may, meron bang sumpa kapag inaaresto ka? Talagang magkakasakit ka, ganon? Di ba, ewan ko. Paring Mel. Boss Mike, dapat, magpatupad ng batas na gumawa ng sariling kulungan ang mga DDS. Ihiwalay sila. Pa-repair na ang mga utak nila. Alak. Grabe, mga kababayan ko. Sige tuloy. Sabi ni reality hits. Talaga ba? Kaya nagising. Ay, wala. Sige pasok. Pakinggan natin ang pahayag ni DILG Secretary John Vic Remulla. 72 na po si Senator Marcoleta. Hindi lang po simple blood pressure at heartbeat at ibang kukunin sa kanya. Marami po siyang test sa pagdadaanan, katulad ng mga ECG at iba pa. Ano ba yan? Hindi ba nagpapa-check up si Marcoleta kapag nasa labas ng kulungan?
Imposible wala naman doktor yan, di ba? At tayo nga, di ba, Leonora Brown, may sarili tayong doktor na regular tayong nagpapa-check up buwan-buwan. Alam nga naman si Marcoleta, walang ganun. Di ba? Malaya lang yan. Sige, feeling strong, ganon. Ganun ba yon? Sab. Di ba? Galit na galit tuloy si Sab. Kunong nakulong ako, hindi naman ako nagkasakit, pero talaga namang i-medical ka muna bago ka ipasok sa rehas. Totoo naman yun, ipapamedical ka. Kaya lang tapos na daw ang medical bago pa siya atakihin. Tuloy. Sigurado ang kanyang fitness. Hindi namin alam kung kailan matatapos yon, but hopefully within the next 2 days. Adjust yung mga kapwa-akusado niya, nasa na ngayon? Wala na. Nasa na? Jiggy, nakakulong na sa Quezon City Jail Milder. Ay! Tignan niyo si Marcoleta. Ay, si Defensor, Malayo ang tingin. Kaibigan, tila yata matamlay ang iyong pakiramdam. Si Marcoleta ay kaabay mo. At parehas kayong walang pag-asa. Parang pinagtakwilan, tinakasan ng pag-asa si Mike Defensor. Tingnan niyo itsura, ang pangit, mga kababayan. Tutuloy sa payatas sina dating Congressman Mike Defensor at negosyanteng si Joseph Espiritu. Kapwa-akusado sila ni Senator Marcoleta sa kasong plunder. Kita nyo, kayo ngayon, di nakakahiya kayo sa mga kamag-anak, mga kakilala, yung mga anak nyo, di ba, mabubuli dahil sa ganyang ginawa ninyo. Hindi naman kasi pagpapakabayani ang ginawa nyo eh. Ano po? Tanong ko sa inyo. Ka-Vibes, ikaw sumagot, ha? Arlene Maroliano, kayo sumagot. Jenny Mastrel, kayo yung mga bagong dating. Ikaw, Yam Junior. Ano po ba ang pagpapakabayani sa ginawa nilang kasalanan na namimigay sila ng pera kay Marcoleta? Yung po ba matatawag nyong para sa bayan? Namigay ng pera sa isang kasalukuyang congressman? Namigay ng si Mike Defensor 30 million, 25 million, 20 million. Yung ba'y matatawag na pagpapakabayani? Sige, isipin nyo maigi, kayong mga DDS. Pagpapakabayani yon dahil namigay ng pera na bawal? Kasi yung mga DDS, ginagawang bayani itong mga putang inan to. Ginagawang bayani itong putang inang si Marcoleta. Ginagawang bayani si Mike Defensor. Ginagawang bayani pati yung dalawa na ikukumpara pa ngayon kay Kristo ang mga ina. Sabi nila mga kababayan, parang si Kristo na ipinako sa krus. Katabi niya si Barabas at si Etchas. Nasan si Marcoleta? Diba, mga kababayan? Bayani, mga kababayan. Hinalin tulad nila kay Kristo. Grabe itong mga DDS na to kayo, mga kababayan. Di ba naisisingit pa nila yung gano'n? Naiisip pa talaga nila yon? Nasaan yung para sa bayan? Huwag niyong ihahalin tulad kay Kristo itong mga putang inan to. Traidor ito sa bayan. Si Kristo tinubos ang sanlibutan. Tinubos ang ating mga kasalanan. Paano mangyayari na katulad nila? Marcoleta, Mike Defensor at dalawa pang Judas. Anong ginawang mabuti sa bansa? Masasabi kong baka kung yung mga perang pinamigay nila kay Marcoleta, pinamigay sa mga institusyon na nangangalaga ng mga matatanda, mga bata, at may mga kapansanan. Baka pwede pa nating i-consider yan. Pero hindi, binigay nyo
sa panot na may piluka. Tapos sasabihin nyo, bayani sila. Ay, gunggong! Diba? Mga gunggong! Tanga-tanga, mga putang ina! O, yan! Naaresto ang dalawa matapos makita sa isang coffee shop sa Quezon City. Yun na nga. Patuloy namang tinutugis ng mga otoridad ang kapwa nila akusado ng Aristotel Viray. Si Aristotel Viray naman, nahuli na ho, mga kababayan, sa isang gasolinahan. Oo, mukhang tatakas eh. Bayani sa kurakot. Baliktad talaga utak ng mga DDS, mga kababayan ko. Ay, nako, ewan ko na ba? Oo. Eto na. Tignan nyo mga kababayan. Tanggalin muna natin si Jerry Taiwan, ha? Eto na, ha? Tignan nyo. Pasok! Ay, Sorry, nakaposas. Ayan, mga kababayan, nakaposas si Mike Defensor, mga kababayan. Nice! Bagay, no? Ako, hindi ako naaawa dito. Murahin nyo, okay lang. Oo. Murahin nyo ng murahin si Defensor. Sa totoo lang, wala namang kasalanan si Marcolete. Uy! Totoo lang, Monet. Si Reza Force, Sa totoo lang, walang kasalanan si Marcoleta. Marcoleta tumanggap lang eh. Ang may kasalanan talaga, eto si Defensor. Kasalanan ni Defensor to eh. Oo. Sa mga kapatid natin, mahal na mahal namin kayo, Leonora Brown, alam nyo yan, Oo, sa mga kapatid namin iglesia, magalit kayo kay Mike Defensor. Pag-away-awayin natin. Magalit kayo kay Defensor. Huwag kay Pangulong Bongbong. Ano naman ang kinalaman ni Manong Bongbong di ba Leonora Brown? Hindi naman si Manong Bongbong ang nanuhol. Si Manong Bongbong ba nagbigay ng 30 million? 75 million? Ang namigay si Mike Defensor. Yan ang pasimuno. Napakawalang yan. Grabe, di ba? Sa mga kapatid natin, awayin natin ito. Yung mga nagrally-rally, yung mga nagrally-rally ba? Diyan sa may batasan, saan ba yan? Hindi talaga mapigil. Diyan sa may EDSA People Power Monument, di ba? Yan, Oo. Ito ang sisihin natin mga kababayan. Yan si Defensor ang talaga. Imbis na nananahimik si Marcoleta, ayan, dinemonyo niya. 'Di ba? Parang ito yung Ebat Adan. Ipagpalagay nyo na lang si Marcoleta, siya si Adan na panot. Na nakapiluka. Imagine nyo, si Marcoleta ay siya yung Adan na panot. Na nakapiluka. Yan mga kababayan ko. Tapos, si Mike Defensor, siya naman yung ahas. Mga ganun. Shhh! Marcoleta! Yuhu! Meron kaming dalang pera. May dala akong 30 million. Yung dalawa kong kasama, may 45 million. Ayoko, masama yan. Yayaman ka dito. Sabi, ay talaga ba? Magiging masarap ang buhay mo. Dinimonyo eh! Okay, nilala. Dinimonyo ni Mike Defensor. Si Marcoleta na nananahimik na magiging banal sana. Di ba? Di ba, Leonora Brown? Aba, mga kababayan. Totoo naman eh. Di ba, turo sa kapatiran ng INC, maging banal, maging mapag-respeto sa kapwa, sumunod sa kalooban ng Ama, para ikaw ay magiging ligtas. Ganun sila, di ba? Nire-respeto natin yun eh.
Oh, anong ginawa ni Mike Defensor? Banal na sana si Marcoleta dahil nakaanib sa iglesia. Ang ginawa ni Defensor, inahas! Dinemonyo niya! Masarap tong daladala ko na male-maleta, Marcoleta. Marami kang magagawa, magiging makapangyarihan ka sa mali-maletang dala ko. Tikman mo na! Diba? Oh, ganun mga kababayan. Ina talaga to si Mike Defensor. Oh. Ayan. Grabe. Eto na ho. Eto na, nahuli na ho yung ahas. Yung ahas na dumimonyo sa isang banal na katulad ni Marcoleta. Ay. Tinukso! Di ba? Tinukso. Tinukso ng isang demonyo na katulad ni Mike Defensor. Baka tanong lang naman ito, tanong lang Senator Marcoleta, baka naman na meron ding pinatikim na iba. Di ba no? Mga kababayan, ano? Tanungin lang natin. Senator Marcoleta, total naman nakakulong na kayo eh. Oo. Senator Marcoleta, meron po bang pinatikim na iba si Mike Defensor sa inyo? Kayo po ba'y nakarating doon sa bengbangan na bahay-bahayan nila? Ay, lami kaayo ba? Diba? Diba? Ano? Hindi kaya nakatikim si Marcoleta doon sa bahay-bengbangan ni Marcoleta? Ay, ni Mike Defensor? Sabi ni Mike Defensor kay Marcoleta, Marcoleta, Kadante, masarap sa bahay-bengbangan ko. Mayroon doon maraming kayamanan at malalaki ang pepe. Kaya siguro mga kababayan, yung mukha ni Marcoleta naging ganun. Putik na yan, ano? Naging mukhang pepeng kulubot. Ewan ko sa inyo. Tanong lang yan, Tanong lang yun, Tayo na talaga itong mga kalokohan natin na to. Ito na. Marcoleta, gago talaga to si Mike Defensor. Diba? Ayop kayo. Ito na. Hi, Kong. Hi. Kong, any message po? Ano na, Mike Defensor, pataas-taas ka pa ng kamay. Ayan, Mike Defensor. Hi, Kong. Tingnan yung kamay niya. Kong, any message po? Pulis sa ating gobyerno. Ulit ko yung sinasabi ko. Huwag na panakulong yung mga nagsasalita sa korupsyon. Pero yung mga korap. Wag mo nga kaming dadalhin dyan sa ganyan. Sabi ni Marcoleta. Eto na po. Nauna pa po kami sa mga kurakot. Tanga! Anong nauna? Panahon nyo nga ni Gloria, wala kayong napakulong eh. May napakulong ba si Gloria na magnanakaw? Wala. Tama ba mga kababayan? May nakulong ba? May napakulong ba? Si Gloria Arroyo na magnanakaw? Wala. Buti pa si Pinoy. Nagpakulong ng mga magnanakaw. Ngayon nakakulong pa rin. Sino? Yung pong sino ba yun? Yung babae na Sino ba yun? Yung babae na mukhang kontrabida? Hindi, panahon na ni Pinoy yung napakulong eh. Si Arnold Lopez, si Gloria eh. Meron yung napakulong ni, Napoles, yan. Napoles, tama. Tama. Napakulong ni Pinoy dahil kay Napoles. Napakulong si Bong Revilla, Jingo Estrada, di ba? Buti pa si Pinoy. Sally Patience, tama ka. Pero,
si Digong at saka si Gloria na amo ni Mike Defensor, sige nga, tanong ko sa inyo, parehas na naging amo niya yung dalawang presidente. Oh. Balita nga, naging girlfriend pa eh. Ang tanong ko sa inyo, para magsisigaw-sigaw, itong putang inang to si Bingot. Oh, yan. Para ngayon feeling corruption buster. Ha? Oh. 'Di ba? Kaya mga kababayan, manimbang kayo. Matuto tayong bumalik sa mga nagdaan, sa mga gawain neto. Tanong nga dyan sino ang napakulong nyo na? Ano na? 'Di ba? Meron ba? O baka naman meron lang kayong nilabanan katulad ng ginagawa nyo kay Pangulong Bongbong para maagaw ninyo ang pwesto. 'Di ba, Joey Salvadoro? 'Di ba? Ano? Wala silang naparanagot. Gloria, Digong, Duterte, wala. Yan, mga kababayan. Kaya pag-iisipan yung maigi. Dahil maloloko kayo neto. Si Marcoleta nga, naloko neto eh. Tama? Ito totoo talaga. Muntik nang maging banal si Marcoleta. Kung hindi binuyo-buyo. Kung hindi, tinukso ni Mike Defensor, mga kababayan, ilang panahon na lang, sana humaharap na si Marcoleta, haharap siya. Di ba? Haharap siya kay San Pedro. Ako po ay naging matinong politiko, naglingkod sa bayan ng buong katapatan. Nagsilbi ako ng tapat sa kanila, lalong-lalo na sa aking kinaaaniban na iglesia. Yun ang sasabihin niya. 'Di ba, Samuel Usi? Ngayon, tinokso ni Mike Defensor. Imbis na sa harap ni San Pedro, baka kay Kibuloy siya haharap ngayon. 'Di ba? Sasabihin ni Kibuloy, halika rito. Yan ang gusto ko. Dito ka. Sama-sama tayo. Di magkakasama-sama sila. Kibuloy, si Duterte, si Marcoleta. Diba? Hayop. Ano mo panuksulat? Iba talaga to. Una sa ating gobyerno, ulit ko yung sinasabi ko, hindi naman nakulong yung mga nagsasalita sa korupsyon, pero yung mga korap, Sasalita, tanga, wala kang napanagot. Puro lang paninira. Puro pandidistabang ginawa mo. Huwag mong isisi sa gobyerno ni Pangulong Bongbong kung ano ngayon yung kinahinatnan ninyo. Dahil kayo ang may gawa niyan. Gumawa kayo ng labag sa batas. At ngayon, pinapanagot kayo kasalanan ng gobyerno, mga putang ina nyo. Tao pa ko ha! Diba? Nakakainis eh. Our beloved Boss Mike Severa.